Go. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Jubileus Mamarin. Let's bow our head. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good morning, class! Good morning, Ma'am Mendoza. We're glad to see you. Ikinagagalak ko rin na makita kayo. So bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, pwede bang pakipulot muna ang mga nakikita niyong basura at pakiayos ang inyong mga upuan. May lumiban ba sa araw na ito? Wala po, Ma'am. Magaling! So, bago tayo tuluyang dumako sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, meron lamang akong 3 rules dito sa loob ng ating silid-aralan. Una, makinig sa guro kapag ito ay nagsasalita sa harapan. Pangalawa, magtaas ng kamay kung kayo po ay may kasagutan or katanungan. At ang pinaka-pangatlo at panghuli ay panatilihin po nating malinis ang ating silid-aralan bago at pagkatapos ng ating talakayan. Maliwanag ba? Yes, Ma'am. So ngayon, ano ang natatandaan ninyo patungkol sa ating tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Juby? Ma'am, patungkol po ito sa democracy, Ma'am. Very good. So ano nga ba, class, ang democracy? Yes, Michael? Ito po ay isang pamamahala sa isang bansa, ma'am, na pinamumunuan po ng piniling mamumuno sa kanilang bansa. Tama, magaling. So now, class, gusto nyo bang maglaro? Yes, Yes, Ma'am. So, ang larong ito ay pinamagatan kong Guess the Picture. So, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. At bawat grupo ay magkakaroon ng tig-isang representante na tatayo upang huhulaan ang ipapakita kong pictures. So, kung sino ang mas maraming masasagot, ang siyang mas maraming puntos. Naiintindihan ba? Yes, Ma'am. So, magsitayo ang mga representante. So, first, yes, Juby. Workers po. Magaling. Pangalawa, yes, Paprika, ma'am. Maria Angelica. Paprika po, Ma'am. Okay. And the last? Yes, Juby. Industrialization. Very good. So, ang panalo sa ating palaro ay ang Group 1. So, bigyan natin sila ng palakpakan. Bida-bida. So, base sa ating tinalakay ngayong araw na ito, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Yes, Judy? Patungkol po ba ito sa industrialization revolution po? Tama! Magaling! Ang topic natin for today is all about Industrial Revolution. So, ang Industrial Revolution was a period from 18th century to 19th century where major changes in the agriculture, manufacturing, mining, transport, and technology had a profound effect on the socio-economic and cultural condition. So, noong 18th century to 19th century, doon na lumaganap yung pagbabago pagdating sa agriculture, manufacturing, and mining. Especially pagdating sa technology. So, the Industrial Revolution took place in Britain, then subsequently spreading throughout Europe, North America, and eventually the world. So, yung Industrial Revolution daw is nag-umpisa siya sa Britain na kung saan kumalat na sa Europe and North America and totally sa buong mundo. So, in
industrialization marked a shift toward special purpose machineries, factories, and mass production. Sa Industrial Revolution kasi, noong 18th century is doon pa lang nabago yung system nila ng paggawa. Katulad na lang dati is mano-mano pa lamang yung paggamit nila or paggawa nila ng mga tela, is kumbaga ngayon is meron na silang iba't ibang technologies katulad ng mga machineries and others. So, Industrial Revolution can also be described in the world of Nobel Prize winning Robert E. Lucas Jr. as he states. So, merong tatlong causes ang Industrial Revolution. So, first is dependency on technology. Sinong may idea? Yes, Michael? Kung dito po is nakadepende na po sila sa paggamit ng technology. Instead po sa dating ginagamit nila na yung mga sinauna lamang po na hindi pa ganun ka-advance. Ngayon po dito sa Industrial Revolution, nakadepende na po sila dito at dito na po sila gumagamit ng kanilang machineries para mas mabilis ang industrialization. So, from the word Renaissance, Muling pagsilang ng tama, muling pagsilang, kumbaga pagbabago. Then, next is the impact of education. Sinong gustong magbasa? Yes, Angelica. Impact of education before Industrial Revolution, a little attention was paid towards raising the level of education, but with period of Renaissance, both about a revolution and lead more individuals to be educated. So, dito sa impact of education, malaki yung naging pagbabago through education. Kasi dito na nagkaroon ng iba't ibang establishmento na kung saan dahil sa edukasyon is natuto sila kung paano magtayo, like mga engineers, di ba? Yes, ma'am. Mga ano po, Yes? mga makabagong curriculum na naigawa nila ganun yung para mas maging productive pa yung isang school. Tama. So, lastly is the Protestant Reformation. So, Juby, kindly read. Protestant Reformation, the Catholic Protestant debate existed. A reformation named as the Protestant Reformation was formed. So, based sa binasa mo, ano ang pagkakaintindi mo about sa Protestant Reformation? So, dito po sa Protestant Reformation, the Catholic Protestant, dito na po nagkaroon ng, kumbaga, tawag nun? Alitan. Kumbaga, nagkaroon na ng alitan, between the Catholic and the other, yes. Okay, very good. Doon na nagtatapos yung Industrial Revolution. So, based sa inyong naintindihan, ano nga ba ulit ang Industrial Revolution? Adrian, can you stand? Yung sa una po yung pagbabago ng mga paggawa parang yung parang sa ano po, di ba mano-mano dati hanggang sa magkaroon na ng mga machine, yun po. Yes, very good. Also, saan nga ba unang nag-start yung paglaganap ng Industrial Revolution? Yes, Judy. I think 18th to 19th century po. Yes, tama. So, I hope na naintindihan niyo naman ang ating topic for today. So, maaari bang maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper? At magkakaroon tayo ng maikling aktibidad. Quiz. Ready na ba? Yes, Opo. ma'am. So first, in what century the Industrial Revolution start? A. 19th to 20th century. B.
century. C is 18th to 21st century. D, 18th to 19th century. Okay na ba? Yes, ma'am. Number 2, where industrial revolution start? A, Britain. B, Malaysia. C, Canada. D, America. Number 3, industrial revolution can also be described as A, the word of winning prizes. B, the word of prize Nobel winning. C, the words of Nobel Prize winning. D, the word of prize winning Nobel. Nakakasunod ba? Yes, Yes, ma'am. Okay. The last one is enumerate the causes of industrial revolution. So, tatlo yun. 4 to 6. 4 to 6. Yeah. Okay na ba? Yes, ma'am. Okay, pakipasa sa harapan ng inyong mga papel. Okay. For your assignment, in one whole sheet of paper, create a reflection paper about what you learned today. Okay na ba? Yes, ma'am. Okay, that's all for today. Goodbye, class. Goodbye and thank you, Ma'am Mendoza. See you tomorrow.